Good morning, everyone! Bukas ko po ba ilaw? Meron baga ilaw? Good morning, everyone! Hello po! Sorry, hindi ko kayo nakikita. Hello po! Good morning, everyone. So, I'm here in Japan. And third day na natin, ga. Opo. Third day na namin today. And I just wanna share with you my verse of the day. And gusto ko lang din kayong ipag-pray lahat. So, actually, today is rest day. Ibig sabihin po is time for God. Sunday po sa atin. No work actually before, parang sa Old Testament talaga. Talagang gusto ni Lord yung Sunday or yung any kind of the day, basta Sabbath day ninyo is maging holy. Ibig sabihin po, talagang mag-rest kayo in Him, yun yung gusto ni Lord. So, ang sarap lang sa pakiramdam na talagang binibigyan niya tayo ng araw para mas kausapin siya, may alone time, and to share, to read His Word, ganun. Wala lang. Parang ngayon naisip ko lang na paano kaya, Lord, ngayon? Kasi mag-work kami dito sa Japan. And I pray for him na ngayon pa lang parang nagre-repent na ako sa kanya na, Lord, sorry kasi mag-work kami ngayon na alam kong holy talaga yung Sunday or any Sabbath day kay Lord. Ano yun kahapon parang nagbabasa ako or meron akong yung Bible app ko. Talagang holy talaga ang Sunday. Bawal talaga mag-work, bawal talagang ano lang talaga, rest in Him. Yun talaga yung gusto ni Lord. Hello po, good morning everyone! Hi po! So, ang ganda ng word of the day natin ngayon. And I wanna pray for everyone also. Hello po! Parang wala nagko-comment. Mag-comment ka nga ga. Tingnan natin kung may papasok. Sa akin yan? Yung ano po? Yung live? Opo, pinanonood. Ayan. Comment ka nga ga. Ayan po, comment po. Walang comment. Walang comment, no? Ay, oo nga, walang comment. So, anyway, it's okay. Kahit na wala kayong comment. Gusto ko lang kasi din mag-share sa inyo and I want also na makarinig ng wisdom sa inyo. Ayan si Ma'am Harriet na ayan, medyo late lang. So, ang word of the day natin is Psalm 51 verse 10. Psalm 51 verse 10. A prayer of restoration po ito about. So, ang verse natin sa verse 10 is God, ano to ha, ito yung sabi dito is, God, create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Alam ko kay ano to alam ko kay David to Kay David to, kasi 'di ba si David parang hindi nag-obey kay Lord. Biglang hindi na lang siya nag-obey, tapos hindi niya sinunod si Lord, tapos so we pray for our heart always. We pray for our heart. And ang ganda lang nito kasi sometimes natatakot tayo lumapit kay Lord. Aminin man natin, natatakot tayo kasi feeling natin hindi tayo clean, hindi tayo okay, marami tayong nagagawang sin. So, natatakot tayo. So, before before kong i-share sa inyo tong word na to, let's pray muna. Yan. So, Lord, good morning, Father God. Lord, thank you so much for this day, Lord. Thank you so much, Lord, for reminding us, Lord,
word, Lord God, na we need you, Lord. Whatever it is, Lord God, we need you in our life, Lord God. And I'm praying, Lord, sa lahat, Lord, na makakapasok sa live na to, Lord. Hindi lang sila napunta rito, Lord, dahil gusto lang nila ako mapanood, Lord. But nandito sila, Lord, because meron kang word for them, Lord God. You touch their heart, Lord God. Lord, I'm praying, Lord, na gabayan mo ko, Lord, sa word na to, Lord. Holy Spirit, be with me. Bigyan mo ko ng wisdom to share your word. Lord, again, we lift this day to you, Lord, and we're praying, Lord, for a good rest, Lord, in you. In you, Lord God. And Lord, we're praying, Lord, to have more time with our family, Lord. We love you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So, I know, no, na kaya ako nandito din sa Japan, not only because of business or live selling, but I'm here because gusto niya ako makapag-alone time, gusto niya ako makausap ng iba, binibigyan niya talaga ako ng purpose. So, lagi, every time na nasa ibang bansa ko or every day in my life, I seek God talaga's purpose. Parang, Lord, ano bang purpose mo sa akin today? And nung nabasa ko to, no, parang hindi pwede na hindi ko to i-share sa inyo. God, create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. So, He asked, we need guidance kay Lord. We need changes kay Lord. We need transformation from God. Hindi natin siya pwedeng, kaya natin to. Or, tsaka na ako lalapit kay Lord. Ang ganda nung kanina kasi sabi, parang, hindi natin kailangan maging clean. Hindi natin kailangan maging perfect kasi wala akong perfect. Hindi natin kaya maging perfect. Siya lang ang perfect. Hindi natin kaya yon. We need God. Kaya kailangan natin, Lord, renew my heart. Restore my heart again. Na parang, alam nyo, totoo naman na bilang tao, we are sinful. But if we seek God and we always pray for our heart, walang imposible. Kasi ang gusto naman talaga ni Lord for us is maging Christ-like. Diba? Maging Christ-like tulad niya. But we need to pray for it. Kailangan natin yun hingin sa Kanya. Kailangan natin ng guidance. Kailangan natin ng wisdom. So, ang ganda lang nito, kasi ito, remind natin palagi na yung sarili natin, na yung, gusto natin ng clean heart not only for ourselves, but also for everyone na nakakausap natin. For other people na magkaroon tayo ng humble heart, kind heart. Alam nyo yun? Alam nyo, hindi po ako perfect, no? Wala talagang perfect, sorry. Hindi ako yung parang taong mahaba ang pasensya, nagagalit din po ako, naiinis din po ako. Pero I always pray talaga kapag naubos na yung pasensya ko, talagang Lord, anong tawag dito? Refillan mo ko ng patient today. So, grabe lang tong verse na to, na parang God remind us na yung minsan yung parang may gusto tayong ipaglaban. Di ba ganun tayo? Parang meron tayong gustong ipaglaban. Meron tayong gustong ipaalam sa mga tao na nakakausap natin or sa mga taong nanakit sa atin. Pero again, sometimes nagiging ano lang yun nagiging mas lalo tayo nasi-stress, nagkakaroon tayo ng umiiba yung heart natin. Nagiging yung heart natin na harden yung heart natin because of that situation. Kaya always remember this verse every time na nagagalit kayo, every time na may hinanakit kayo, every time na ina-anxiety kayo, every time na parang feeling ninyo wala kayong nagawang tama, lagi niyong tatandaan yung Psalm 51 verse 10. God, create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Always pray for it. Always pray for our heart. So, ang ganda lang, no? And that's it. That's it for today. Yun, simple lang, but
gusto ko lang i-share sa inyo by Spirit within me. Kasi alam nyo, totoong si Holy Spirit is with us talaga. Nasa atin talaga si Holy Spirit. Kasama talaga natin siya. So let's pray every day for overflowing ni Holy Spirit para talagang ma-share natin sa iba yon, mag-overflow sa iba. Makikita ng iba na hindi tayo to. Spirit to ni Lord, grace to ni Lord. Siya yung umaapaw sa atin. Siya yung nakikita ng ibang tao, hindi tayo. Siya yun. Grace ni Lord yun. Our body is glorified by God. So makikita nila na, parang, di ba tulad ng sinasabi ng iba na may magbabago pa ba yan? Yes. Yes. If you pray for that person, if you pray for your heart, for transformation, magbabago ka pa. Walang imposible kay Lord. Kaya niya tayong baguhin lahat. Kaya niya tayong, ang galing lang kasi, big God si Lord, King of Kings si Lord. Sabi ni Adrienne, ayan, thank you for this. Sabi niya, restoration in our life is a great testimony po sa ating life. Ang sarap pag nagpapabago tayo kay Lord. Kasi nararanasan natin yung great love na kayang magpatawad sa lahat ng ating sin. And God bless po. Thank you for that, ma'am. And always remember yung ginawa ni Jesus in the cross just for our sin. So kung hindi tayo love ni Lord, kung hindi ganun kalaki ang pagmamahal sa atin ni Lord, bakit niya gagawin yun para sa atin, para ma-save tayo? So our heart belongs to God. And our heart is deserve, kanina nga I just wanna share with you, no, may artista, out of nowhere napunta ako sa Instagram account niya, sa stories niya. Tapos, while browsing, no, after ko makinig ng word ni Lord kanina, after browsing, ang dami niyang hinanakit sa puso. Hindi naman hinanakit, pero may pinaglalaban siya. And then, pinag-pray ko siya, no. Sabi nga niya sa akin, ate, ang sarap lang din sa pakiramdam na I know na pinrotektahan ako ni Lord. Ang galing lang, no? Kasi parang talagang, sabi niya, thank you for this. Actually, hindi ko alam kung paano ako napunta doon sa stories niya, but I know, si Lord ang nagdala sa akin doon, anak, pag-pray mo to. Sometimes kasi, we are instrument by God. It depends in the situation. We are instrument kung bakit nakakausap natin ang taong yan. Always remember na lahat ng mga nakakausap at nakakaharap natin is meron tayong purpose. Merong purpose si Lord sa everyday life natin. Hindi yung pagkagising natin, ito na naman ang buhay ko. No. Every day, pray for our purpose to God. Lord, another day. Thank you for a new life. Thank you for this day. Ano yung purpose mo sa akin today, Lord? I'm so excited, Lord. Kaya ngayon, kahit na masakit sa heart ko na mapalayo sa family ko, ang sakit, nagkakaroon kami ng separation anxiety ni Benj. Mas grabe lang siya kasi ako sobrang busy ako everyday. Talagang binibisi ko yung araw ko rito. Kagabi natapos kami, nakauwi na kami ng 2 a.m. dito sa hotel. And parang alam mo yun na parang Lord, sa kabila ng sakit na nararamdaman namin, ano yung purpose mo sa akin today? Sino yung mga taong makakausap ko? Sino yung mga taong masisharean ko your faithfulness, your kindness, your goodness, Lord God? Sino yung mga taong yun? And every day may pinapakita si Lord. Every day may pinapakilala siya sa akin. Every day may pinapakausap siya sa akin. I know, hindi yun dahil gusto ko lang makipag-usap or gusto ko lang makipagkwentuhan. Pero God allows me na makilala yung taong yan to share His goodness. Kaya sobrang good ni Lord. I know, may mga pinagdadaanan kayo na sinasabi ninyo na madali mo lang sabihin yan because of your life right now. But no, this life is not mine. Itong buhay na meron ako, itong buhay na maganda na sa paningin ng mga tao, social media,
through sa worldly, na feeling ninyo ang ganda na ng buhay ni Lovely. Hindi po to akin. Anytime po pwede pong kunin ni Lord yan. And anytime pwede niyang bawiin yan. Pero ano yung promise ni Lord? Peace ng heart natin. Yung peace ng heart natin, yung alam natin na at the end of the day, ano man ang problemang pinagdadaanan nyo, ano man ang problemang pinagdadaanan natin, yung sakit, yung hirap, at the end of the day, alam natin na bibigyan tayo ng peace ni Lord. Alam natin na hindi natin yun makukuha sa kahit na anong gamit, kahit anong mahal pa na gamit. Alam nyo po ba, bumili ako ng Birkin. Pagbili ko ng Birkin, masaya ako in just 2 days. And then after that, wala na. Kung saan ko na lang nilalapag. Because the real joy, the real happiness is not from the material things, is not from the life na meron tayo, but it's coming from God. Peace from our heart. That's why we're praying for everyone for peace. Peace talaga. And clean heart talaga. Kasi Christ-like heart is sobrang sarap po talaga. Parang kahit na ano pang sakit na ginawa sa'yo ng tao, kahit ano pa yung sakit na nararamdaman mo, but because you know na Lord is our just God, you know na si Lord is magbibigay ng justice, wala tayong poproblemahin. Kasi si Lord nang bahala dyan sa sakit na nararamdaman natin. And that's all for today. Thank you so much. So, yun, kahapon nagsorry na ako kay Lord na, Lord, we will work today. Please guide us. So, let's pray before we end. And again, thank you so much for hearing this word. And I know, iba-iba tayo ng pinagdadaanan sa buhay. But whatever it is, ano man ang challenges natin, ano man ang mga breakthrough natin, ano man yung mga tagumpay ng buhay natin, always remember na God allows, inalaw ni Lord na mangyari yan kasi meron siyang gustong ituro sa atin. So every day in our life is learning process to. At the same time, lalo tayo mapalapit kay Lord. Mahal na mahal tayo ng Diyos, sabi ni Nico. At lagi po natin tandaan sa bawat puso, isip at kaluluwa ninyo na ang Panginoong Jesus nagsakripisyo sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang buhay para tayong maligtas ni walang isang aray na salita tayong narinig sa kanya. Sa 2 kamay at 2 paa niya. At alam nyo ba, habang nakapako sa krus yung kanyang pagkatao, ang sabi niya sa Matthew 27 verse 4, nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Sobrang bigat at sobrang lungkot na ang feeling niya pinapabayaan niya siya ng kanyang ama. Nasa krus na siya at anong iniisip niya? Kayo, ikaw, ako, tayong lahat kasi mahal na mahal niya tayo. At ito ang huling salita ni Jesus sa Luke 23 verse 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Wow, grabe. Thank you so much. Thank you so much, Nico, for this. Thank you for sharing this. Na parang, isipin nyo na yun, ha? Si Lord is powerful. Si Lord is, isa lang po yan, ha? Lord, Jesus, and Spirit. Isa lang po yan. He's a powerful God. Pero bakit niya? Naging human lang siya. Naging human si Jesus. Why? Para makarelate siya sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Para maintindihan niya tayo. Para malaman niya kung ano bang nangyayari sa atin. Kaya siya naging human. Pero isipin ninyo, He is powerful God na dapat sinave niya na yung sarili niya at hindi na siya masaktan. But because of love, ginawa niya yun for us. Thank you so much, Nico, for this. Thank you. So, I don't have enough time na po. I just wanna share more and more. But, etong simple lang to, I hope na tinouch ni Lord yung heart ninyo. And before ako mag-end, I just wanna pray for everyone na Lord, thank you for your word, Lord God. Lord, sana Lord, kainin namin, Lord, yung word mo today, Lord. Yung Psalm 51 verse 10.
10, God, create a clean heart for me and renew a steadfast spirit within me. Lord, ikaw ang mangibabaw sa buhay namin, Lord God. Lord, itinataas at nagre-repent at humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng mga kasalanang ginagawa namin, Lord. Lord, we're praying for Christ-like heart, Lord. Like you, Lord God. Lord, we're praying for a real transformation, Lord. Hindi lang yun sa amin, Lord, but because of your Spirit, Lord God, we will transform, Lord. By your name, Lord God, alisin niyo yung sakit na nararamdaman ng puso namin, galit sa puso namin, Lord. Lord, we're praying for everyone, Lord, na kung ano man naman pinagdadaanan nila, Lord, you know their heart, Lord God. You know their heart desire, Lord God. Be with him, be with their Lord God. Samahan niyo po sila, Lord, sa lahat ng challenges nila, Lord. Sa lahat ng mga masayang nangyayari sa buhay nila, Lord. Hindi lang kami nandyan, Lord, because down na down kami, Lord. But also, Lord, in our happy moments, Lord, in our success, Lord God, lagi kaming mariremind, Lord God, na it's coming from you, Lord. Lord, thank you so much, Lord, for this day, Lord. Give us a positive day, Lord God. And thank you so much, Lord, na ikaw ang nangingibabaw sa buhay namin. We love you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Bye, everyone. Good morning and happy Sunday.